Magandang umaga po. Tayo po ay nandito po sa ating mga upuan at i-check po ang ating mga gadgets at ilagay po ito sa silent mode o patayin po ito para walang gagambala sa ating pagsampa sa ating tunay at patunay ngayon. Sa magpapalang umaga sa ating lahat. Mga awit ay nagbiga, pag-ibig mo Yahweh ng di nagmamaliw ang sa tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Mga kapatid, sa umaga ito, ipagdiwang po natin at paramalaan ang katapatan ng ilang Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ng papuri ang kanyang banal na pagkakas sa ating lahat. Minamahal na kapatid, sa tuwing musikas, Brother Arjo. Manahimik po tayo sa mga ihanda po natin ang ating sarili sa Pagsampa. Habang tayo po ay nakayuko, alalahanin natin ang kagalakan sa ating puso. Ang panahon tayo ay pinagpala ng pag-ibig at kapag ng ating mga Diyos. Tayo lumumpas sa kasalanan, salamatan natin siya dahil sa labis na pag-ibig sa atin, gumawa siya ng paraan upang makatakas tayo sa pag-ibig dulot ng kasalanan. Sabi sa 1 Pedro 2, talata 9, tinawag niya tayo mula sa kadiliman ng buhay, patungo sa kanya kahanghang kaliwanag. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak at Panginoong Jesus na siyang ekspresyon ng kanyang labis na pag-ibig sa atin. Papurihan natin siya, liwanag ng mundo, ang patawad sa ating mga kasalanan, binihiyaan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa oras nito, ang ating pagsamba, patuloy tayong lumapit sa liwanag, lubos na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at mamuhay ng naaayon sa kanyang pagpapalagay.
Inisin niyo po ang aming mga puso
pagsamba sa inyo. Naway, maging sa inyo ang ayaw namin pagsamba ngayong araw na ito. Sa inyo namin inaalay at inataas ang aming gawain pagsamba ngayon. Maghari ka, O Diyos, ngayon, magpakailanman. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Pagod po. Maating mananamahal. Patuloy po natin isa-isip ang mga katuruan sa ating pananampalatayang Kristiyan at naliliwanag sa atin ng katekismong ito. Basahin po natin ang sagutan ng tungkol sa banal na hapunan sa araw ng Panginoon, 29. Pagbasa sa katekismong ito. Ano ang ibig sabihin ng kainin ang ipinangakong katawan ni Kristo at inumin ang kanyang bubong ng Diyos? Sagot. Pinasyahan kong sumunod. Ito po ay I have decided to follow Jesus in the life. Pinasyahan ko sa aking loob nang sundin ang tanging si Jesus, paro sa puso di makitilos, walang urong sa pagsunod, hindi urong kahit laiti, kahit tawanan ay susunod rin. Si Jesus lamang ay pinalangin, mananako ng salarin, makikibak at iisip ko ang pag-alangin ng mga tao, lakas ko't buhay sa buong talino, iaalay ko kay Kristo. Magbuhat ngayon si Jesus lamang ang susundin ko sa aking buhay, dating pamuhay ko'y iiwan at di ko na babalikan. Panginoon ko, ang iyong tulong, huwag ialay sa bukod lumoy, habang lakas mo ang aking baon, sa laman ay iurong. At hindi mong katahin ang kalooban mo'y sundin. Diyos ay sundin sa kamay mo, ako'y gumising. Ako'y gawin mo, masunurin ang iyong nasay, siyang gawin. Kalooban ko'y sundin, O Diyos.
Diyos ang nawi ay ang nasa mo. Walang sa akin makatao. Kapangyarihan nasa iyo. Sampung kalinga at saklolo. Sundin ang iyong kalooban. Buhay ko'y iyong pagkalingan. Diwang banal ko'y lukuban ng kay Jesus na kagandahan. Amen. Mga minamahal, ihanda po natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe ng Diyos mula sa kanyang banal na salita na dadalhin sa ating mahal na ating pastor, si Reverend Rodelio Matul. So, Ito pinagpalang umaga sa lahat. Tayo tumayo, basahin natin ang ating text. Nahanap yung monitor dito. Exodus 10:21 to 29. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand toward the sky, so that darkness will spread over Egypt, darkness that can be felt." So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or leave his place for 3 days, yet all the Israelites had light in the places where they lived. Then Pharaoh summoned Moses and said, "Go, worship the Lord, even your women and children may go with you. Only leave your flocks and herds behind." But Moses said, "You must allow us to have sacrifices and burnt offerings to present to the Lord our God. Our livestock too must go with us, not a group of is to be left behind. We have to use some of them in worshiping the Lord our God, and until we get there, we will know what we are to use to worship the Lord." But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he was not willing to let them go. Pharaoh said to Moses, "Get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die." Just as you say, Moses replied, "I will never appear before you again." May the Lord bless the reading of His holy word. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Be with us as we reflect on your word. Teach us, Lord God, how can we apply this in our lives to be obedient to you as we, Lord, commit your righteousness and justice for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And praise God. So that's the morning to everyone. Okay, we just request the slide to be ahead of nanonotice ko na hindi pala gumagana yung ating iPad for sa ating pag hindi siya nakakonect sa internet. But our message for today, so balik natin, ating topic for today is the ating tema na committed to righteousness and justice is the Lord's incomparable qualities worth obeying for. May mga katangian ng Panginoon, ang ating Diyos, magbubunsod sa atin upang siya ay sundin. And ayoko namang i-highlight isang issue na hindi naiintindihan ang Trinity. Kaya nagkaroon tayo isang issue sa isang
pastor, PCHA nagbabala sa amin na huwag nyo na lang ano yung pastor na yon sa pagkilala kay God. Kasi merong kumikilala kay God na isang masamang Diyos, especially the Old Testament, may bukas lately na masama siyang Diyos. Okay? At sinasabi na yung Diyos lamang ng New Testament ang dapat sundin, which is the Lord Jesus Christ. Ngunit sa ating book text for today, makikita natin yung mga katangian na meron, yung Diyos natin na karapat dapat siyang sundin because of these incomparable qualities. Okay? So, sa Exodus chapter 5, malalaman natin, yung text natin, na sabi diyan, that Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him? And let Israel go. I do not know the Lord, and I will not let Israel go." So yung paghihirap ng bansang Israel, nakalimutan ng ginawa ni Joseph. So yung mga kumadro na ang alam natin, ginamit din ng Panginoon upang hindi maubos lahat ng bata. Ngunit doon sa panawagan na yun ng bansang Israel, si God ay tumawag ng isang Moses, Exodus 3, doon sa burning wood upang ilabas sa Egypt ang kanyang bayan. So si Moses ang naatasan ng Panginoon pagkatapos niyang tumakas din sa Egypt dahil may nagawa siya doon. At age 80, tinawag ng Panginoon si Moses upang tubusin, gamitin ng Panginoon upang ilabas ang bansang Israel. At ang task sa kanya kausapin si Pharaoh. At ito ang sabi ng Pharaoh sa kanya, "Sino ba yung Diyos mo na kailangan mo siyang sundin? Bakit kailangan mo siyang sundin?" Sabi niya, "I will not let Israel go." Actually, yung question na yan sa Exodus chapter 5 na yan, it actually covers Exodus chapter 5 verse 10. Yung pinaninindigan ng Pharaoh na, "Sino ba yung Diyos mo? Bakit kailangan mo siyang sundin?" And some of us ay para din si Pharaoh. Kasi hindi kilala si God, bakit susundin yung Diyos na ito? Napakahirap sa lahat ng maging obedient sa Panginoon, lalo kung pinagagawa ng Panginoon ay mahirap. Okay? So, yun ang panawagan yun ang sinabi ng Pharaoh kay Moses, at ang sumagot si God. Doon sa sagot ng Pharaoh na sino ba siya, bakit kailangan ng sundin, sumagot ang Diyos. Ang sinagot ng Diyos, 10 plagues. Parang turuan si Pharaoh na yung Diyos na binabangga mo, hindi mo kilala, na ayaw mong sundin, ay magpapakilala sa iyo. So itong plagues na ito, ang sagot dun sa question Pharaoh, "Who is the Lord that I should obey him?" So tatlong bagay ang ating matututunan for today. Bakit kailangan natin sundin si Lord? I-highlight ko na, no? At ang Diyos natin, una, bakit kailangan natin sundin? Because He is unique. Wala siyang katulad. Okay? Pangalawa, ang Diyos na meron tayo, He rules nature. Yung kalikasan. He is also the Lord of nature. Tapos yung pangatlo, He is the saving judge. Okay? So, again, yung unang dahilan, bakit kailangan sundin si Lord? Sabi dyan, we should obey the Lord because He is incomparably unique. Ang daming Diyos sa mundo ito. Ang bansang Israel at bansang Egypt, kita niyo yung mga Diyos niya. Osiris, no? Si Isis, makikita natin yan dyan sa picture. At ang point of view ni Pharaoh, meron siyang point of view na magiging pluralist. Alam natin singular plural, so automatically, obviously, pag sinabing plural, maraming Diyos. At hindi kaila sa atin ang bansang India, marami siyang Diyos. Ang dami ng Diyos, meron pang ahas, di ba? So, katulad sa bansang Egypt, ang kaisipan ni Pharaoh, ng mga Egyptians ay marami silang. For example, the Egyptians worship the Nile River. Sinasamba din nila yung Nile River. Sa Marikina naman, natatakot sila sa Marikina River. Pag nag-kimchi na kasi, may first alarm na yan. Kawawa yung aking mga miyembro, palaging bida yan sa balita. Pag kami bagyo, makikita nila yung kimchi sa ilalim ng tulay. Ito, in-worship nila ang Nile River, tapos yung sun and moon, Diyos sa kanila yan. Okay? May mga Christian din that are still religious, pluralist in a sense, because marami rin Diyos. Isa lang kasi ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay incomparable. Yan ang matutunan natin. Ngayon, siguro ganito yung
ang Diyos natin ay unique? Bakit unique ang Diyos natin? Meron dalawang words akong papakita. Sa Exodus 7:17, sabi ka, by this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into God. Ito ang isang sagot ni God, yung 10 plague, yung ginawa niya na dugo, yung Nile River. Kasi ginagawa nila Diyos. Sabi ni God, I will strike. Pangalawa, sa Exodus 9:14, or this time I will send the full force of my plagues against you and against your officials and your people, so that you may know that there is no one like me in all the earth. Walang ibang katulad ng Diyos natin. Alam ko, meron tayong awin na gano'n wala kang katulad. Di ba? Maraming kanta, ang malayang Pilipino. Sana later maging malaya pa rin na makanta natin, mga malayang Pilipino. Kasi pag hindi na malaya ka, aliping Pilipino na. So sabi dito, there's no one like Him. Walang ibang katulad ang Diyos natin in all the earth. Nagpakilala si God. Di ba? Paano mo tatambahin ng isang Diyos na hindi unique? Di ba kaya ka na in love sa sweetheart mo, yung pangasawa mo, kakaiba yan. Yung siya ka magalit na palitan siya, wala kang makikita katulad niya. Na? Naliligaw pa lang, di ba? Nabidyoke din iba ka sa lahat ng aking nakilala, nililok mo ang puso ko sa ganda. Sabi ko pala, pinasa mo sa bidyoke. Ba walang katulad ng Diyos natin? Look, sabi later, Moses affirmed, gano'n ang unique si Lord. Okay, so makikita natin sa next verse, Exodus 15:11, nung makatawid sila, tingnan nyo yung yung attestation of proof ng Bible, bakit unique si God? So, who among the God is like you, O Lord? Who is like you? Okay? Ano nakatangian na unique ang ating Lord? Majestic in holiness, awesome in glory, and working wonders. Isang Diyos lang yan. Ibang Diyos natin iniikot nga May pangaga siya lang, meron pa niyang maliit Mihihima So, ibang klaseng Diyos, napakarami. Pero yung Diyos na meron tayo pinakilala ni Moses is majestic in holiness, awesome in glory, and working wonder. So, who is the Lord? That we should obey Him. Bakit kilala natin sundin ang ating Diyos? He is unique. At pag hindi natin nakilala ang uniqueness ng ating Diyos, kapag hindi natin siya nakilala mabuti, hindi natin naranasan ang kumikilos sa ating buhay, para saan pa magkaroon tayo ng Diyos na hindi unique? Kaya kakaiba ang Diyos na meron tayo. And yet, ang Diyos na ito na kakaiba ay inari tayo ng kanyang bayan. Di ba? Yung sense of belonging, this God adapt us to belong in His covenant community, we call the people of God. So yun ang una mga kapatid at minamahal, meron tayong unique na God, meron tayong unique na Diyos. Pangalawa, we should obey the Lord because He is the Lord of nature. Yung kalikasan na yan, alam ko yung isang pangyayari kay Jesus at sa mga disciples, di ba natutulog lang si Jesus, nagkaroon ng bagyo? Ano sabi ng mga disciples? Bakit ka natutulog lang, nagkakagulo na kami rito? But here in Exodus 2, the plagues were not just supernatural in a sense, because they are natural disasters. Actually, ang focus ng Exodus 10:21-29 is that plague of darkness. Tingnan nyo ang panahon nito, ang panahon ng plague nito, nature out of control, nature going down, and nature devouring itself, pre-creation chaos. Buti nga hindi natin naranasan itong panahon na ito, 10 salot ang pinadala ng Panginoon. Alam niyo, mahirap kung mag-disobey kay God. Isang salot pa lang tumba ka na. Tutumba tayo sa ating pagiging disobedient kay God. So, anong mensahe ang pinapadala ng mga plagues nito? Ayan ang 10. Kumuha lang na isang picture para sa larawan, yung 10 salot na pinadala ng Panginoon. So, what is the message of the plagues? Meron siyang mensahe iniiwan kay Pharaoh at sa mga hindi naniniwala at sumusunod sa kanya. Because the Bible scholars have noted na yung Exodus chapter 5 to 10 is the undoing of Genesis chapter 1 and 2. Pag sinabing undoing, ano yun? Ibinabalik, i-reverse. Nalala niyo
yung Genesis 1:2? Look, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. But look at Genesis 1:2, meron undoing. And now the earth was formless and empty, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Mga kapatid, kung napag-usapan natin ang Lord of Nature, yung ginawa yung heaven and earth, maayos sa Genesis 1:1, tapos nagkaroon ng undoing sa Genesis 1 and 2, at sinasabi dito na yung Exodus chapter 5 verse 10, yung place na yun, ay pinakita din ng Panginoon ng undoing because of the disobedience of Pharaoh. No? So to disobey the Lord, alam niyo, pag sinuway natin ang ating Panginoon, what does it mean to disobey the Lord? Is to unleash forces of chaos. God creates disorder in your life and to those around you. Mga kapatid, pag maayos tayo kay Lord, nakikita natin, inaayos siya sa God of order. Hindi ba sa God of order, pero once na nag-disobey tayo, baliktad ang mangyayari. No? Baliktad. Isang example si Jonah. Sabi ni God kay Jonah, pumunta ka sa Ninive, pinigtas mo ang iyong bayan. O, itong mabait na si Jonah, saan pumunta? Pumunta sa Tarshish. Tumakas siya, nag-disobey sa kay God. Ano nangyari? Yung napuntahan ni Jonah, di ba? Di ba yung mga tripulante? Sabi ng next na verse, but Jonah, okay, balik muna natin ang sabi dito, but Jonah, no, ran away from the Lord. He went down. At dahil si Jonah tumakas kay Lord, look at the, yung undoing. Sabi ng next verse, verse 4, then the Lord sent a great wind and violent storm. Yung mga taong tumatakas kay Lord, yung mga taong disobedient, pati yung mga taong pinupuntahan mo nadadamay. Mahirap talaga sumuhay kay Lord. At wala tayong lugar na pupuntahan. Sabi ng Psalm 139, where can I go from your presence? Kahit saan natin ng Panginoon. And can you imagine Jonah, natakas? Alam niyo ba, may pagkabaya si Jonah. Ayaw na kasi baligtas yung bansang Ninive. Kung malalaman sa mga sa history yung Assyria, ginagawang mga, tinutusok yung mga tao sa puno. Galit na galit si Jonah sa bansang Ninive. Utusan pa ni Lord. Ayaw ni Jonah na maligtas itong Ninive. Ang sama nung ginawa mo sa aking bayan. Pero once na sumuway tayo kay Lord, imbis na favor ang ating makukuha, nakita din nangyari sa Kanya. Alam yung mga taong tumatakas kay Lord, hindi natin mamalayan, pag nag-disobey tayo, yung unti-unting, yung tinatawag na downward spiral. Ang buhay natin, hindi natin mamalayan, wala nang kasing backslide sa Bible eh. Mamamalayan mo na lang, layo-layo mo na kay Lord. Napunan ba yung Jonah, Ninive, Tarshish, saan siya pumunta? Tapos sa pier, tapos sa barko, tapos hinihulog sa dagat, kinain ng isda, may nagtatalo pa kung galunggong o tilapia. Pagtapos sa ilalim ng dagat, hindi mo muna yung mag-style ng writer ng Old Testament. Sa isang malinaw, yung expectant reader ng Bible, makikita mo yung movement ni Jonah pababa. Tarshish, no? Parang yung spaghetti ng sex bomb ba yun, pababa na pababa. Ganun naman nangyayari sa mga tao na tumatakas kay Lord. Yung mga tao disobedient, yung undoing ng Panginoon, instead of favor, nakikita mo nagamay pa yung mga tripulante, natutulog, tapos nagulutan sila, sino yung weakest link, itapon yan. Kung itapon sa dagat, di ba, kinain. Inatid pa nga sa mga tripulante eh. Okay? Mga kapatid, yun ang isang bagay na yung reason, wala tayong reason kasi paano mag-disobey kay Lord. Once na tinawag tayo, dalawang bagay na yung ating natutunan. First, nakita natin napaka-unique ni God. So bakit din natin i-maximize ang uniqueness ng ating Panginoon and i-discover pa siya sa ating pagbabasa ng Bible at makilala that He is the God of wonder, kakaibang Diyos na meron tayo, Rose of Sharon, no? At di ba? Ang sarap sundin ng isang Diyos na napaka-unique at nagbibigay sa atin talaga ng inspirasyon, nakakaiba siya. Kaya pangalawa, nakita natin that He is the Lord of nature, even the storm, God can still it. At yung pangatlo, we should obey the Lord because He is the saving judge. He is the saving judge. Ano ba ang layo ni God sa mga place? Judgment lang ba talaga ang kanyang purpose?
Okay? Judgment or to make people suffer or submit. Okay, dito sa ating teksto sa umagang ito at dun sa lengguwahe ng Book of Exodus, tatlong reasons kung bakit pinalawan ng Panginoon yung mga salot. Una-una malalaman natin that it is judgment for Egyptian, but salvation for the Hebrews. Sa contemporary interpretation is judgment sa unbeliever at salvation para sa mga believers. Pangalawa, dun sa place na ito na ikinaranas ni God, it is a story of God's proclamation of His name. Para makilala natin kung sino siya at anong klaseng Diyos siya. Pangatlo, upang gisingin ang mga Egyptian sa kanilang unbelief. Okay? So ano itong plague na ito? Ito yung plague of darkness. Yung darkness. The undoing. Look at Genesis 1:2. Now the earth was formless and empty. Darkness, was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Nakita niyo po yung kapahaman ng Holy Spirit sa mga nawawalan ng order in buhay? In 1 Corinthians chapter 14, makita natin that He is the God of order. Nakita natin dito parang idea ng repair, kung paano inayos ng Holy Spirit yung nasira to reorder. But ang undoing na makikita natin katulad dun sa Exodus 10, sa ating text, yung plague of darkness, nangyari na meron patikim sa Genesis 1:2, that darkness was over the surface of the deep. Contrast lang naman yun yung demonyo sa God is light versus darkness. And the very first thing that God created is light. Light. That's the blessing of God. Obedience, light. Pero pag disobedience, natin, the undoing, the contrast or the opposite of light is darkness. So look at the next verse. So Moses stretched out, sa ating text, verse 22, stretched out yung kanyang hand toward the sky and total darkness. Nakita natin, ay naghari sa Egypt sa loob ng 3 araw. This is a type of what will happen in the future sa New Testament. Nung kinukuha ni Jesus yung kasalanan ng tao, 3 oras naman. The key number is number 3. So, grabe, yung nagkaroon ng kadiliman sa bansang Egypt, and darkness are across the land. It is the ultimate sign that the sin of human being deconstructs nature or being. Yung undoing. Mahirap po labanan yung darkness. Malala ko yung isang movie ng Star Trek, Into Darkness. Mahirap mabuhay sa kadiliman. And yet, yung mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos is living in darkness. Trabaho ni Satan ng pilingan. Sabi ng Book of Corinthians, sabi ni Paul, ang trabaho ni Satanas is i-blind ang ating mind upang hindi natin makita ang liwanag ng Diyos. Kawawa naman. So tayo, papasalamat tayo. No? Yes, Lord, pinili mo ako, nakikita ko yung liwanag ng buhay. Okay? Di naman yung nangyari, nung kinuha ni Jesus, yung centuries later, nakita natin yung darkness sa Egypt. Pero sa mundong ito, nagkaroon ng darkness sa panahon ni Jesus. Look, sabi ng Matthew 27:45-46, at noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Ano sabi niyan? At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken and abandoned me? Alam niyo, pagka ito naririnig natin ito 7 last words, makita natin yung 7 wiling ng Panginoon. This is the only time na binanggit ni Jesus si God the Father na hindi Father. God. Anong kaibahan ng Father sa God sa expression na ito? According to Timothy Keller, okay, so balik mo natin. So napakinggan mo yung sinabi ni Timothy Keller, yung time na ito, hindi niya matawag na Father because the relationship was broken. Of the 3 hours of darkness na kinukuha ni Jesus yung kasalanan natin. Dapat tayo nagtatamasan ng kadiliman na yun, ng darkness na yun. Pero kinuha ni Jesus yung kanyang mission sa earth upang iligtas tayo at
Habakkuk, yung moment na ito ng darkness, yun ang moment ng pinabayaan ni God. Totoo yun, my God. Sabi ng Habakkuk, God is too pure to look on evil. No? In that moment, yung moment na ito talagang makita natin yung bigal na ito, yung mga paro na kinuha niya. Kala ko sa Passion of the Christ, nakakaiyak yun eh. Una kong beses na napanood, iiyak ka, di ba? Pinagkakampas siya sa likod. Tapos may kasunod pa pala, babalik tayo. Kung paano ulam natin na isda, ayan, binaligtad na. Di ba lang, harampasin pa rin sa harapan. Talagang abot na yung luha ko yung first time na napanood yung Passion of the Christ. Ganun din yung darkness, na dapat tayo nabubuhay sa darkness. Pero kinuha ng Panginoon. Bakit kaya ng Panginoon na palitan ng liwanag yung darkness? Because He is the Lord of nature. Tatlo yan, He is unique. He is the Lord of nature. He rules over nature. At pangatlo, He is the saving God. Judge siya, ginudge niya yung unbelief, pero He saved us. Okay? Nasabi niya on the cross, all the plagues of darkness and justice fall upon Jesus or unto Jesus. Ganyan kahalagahan ng cross na yan. Nalala ko yung sinabi ni Pastor Mel Cartera. Yung totoong picture daw ng cross na merong Jesus, walang saklot ang ating Panginoon. Kasi yung salitang shame, yung kahihiyan, walang saklot. Hindi naman pwedeng picture yun. But pinapakita lang yung talagang kahihiyan na hinabot ng ating Panginoon. But the place, no? The place in darkness meant for us was taken by Jesus. So, ano meron tayo? We are spared. We're saved. Jesus did it in our place. Ang tawag mo na is substitute. Nakita niyo mga verses sa ilalim, Galatians 3:13, no? Yung sumpa, the curse is the man who was on a tree. 2 Corinthians 5:21, naging kasalanan si Jesus. Because hindi siya sabi nagkasala, naging kasalanan pamalit dun sa kasalanan na dapat ay nasa atin. At ginawa ng Panginoon, hindi yung time na mabalik tayo. While we were yet sinners. Sabi ng Romans 5, verses 8 and 9, but God demonstrates His own love toward us, in that, while we were still sinners, Christ died for us. Ano nangyari dito? Much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Minsan tayo na nagpapatawad lang tayo pag okay na eh. Pero yung kapatawaran ni Kristo, hindi mabait tayo, pinatawad tayo. While in the state of being sinners, doon natin nakamit ang forgiveness ng ating Panginoon. Magpadil, ang pinakamalinaw dito, ang ganda, no? Reason to obey the Lord, yung kanyang incomparable qualities. Ang talagang pinaka-bottom line, we can find Jesus in every book of the Bible. Ito nasa Exodus pa lang tayo, pero kita natin yung galaw ng Panginoong Jesus. Yung pangyayari, nangyayari, the future, ang tawag doon ay type, ipinakita na yung kaligtasan. And the truth is, God spares His own from darkness. Hindi tayo na ng Diyos na mabuhay sa kadiliman. Sabi dyan, no? So Moses stretched out his hand. Oh, kita natin, ano? He stretched out his hand toward the sky. At nakita na natin, nagkaroon ng 3 days of darkness. But look, sabi ng Exodus 10:23, no one could see anyone else or have his place for 3 days. Yet, tingnan nyo, walang ilaw sa lahat. Pero look, sa Israel, all the Israelites had light in the places where they live. Di ba meron ng ganito ng panahon na sabi ng mga Egyptian, sana all. Di ba? Di ba mo, bakit parang sige ng may patutot ba na, ito libre, galing kay Lord. Di ba? Anong sabi ng kapatid? Bakit tayo nandito? Bakit kilala natin si God? Yung liwanag na pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak. God spared us from darkness. At yung 1 Peter 2:9 ang nag-remind sa atin palagi. But we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, mga kapatid. Ngayon dahil special possession tayo ni God, ano dapat natin ginagawa? We may declare the praises of God. Who? Anong ginawa ni God sa atin? Called out of darkness. Bakit ka pa babalik dun sa dating mong buhay? Bakit
makikipag-inuman ka pa sa mga dati mong kainuman na nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo, bakit bumabalik ka pa sa dating bisyo? Diba? Wala na tayo sa kadiliman, nilabas na tayo ng Panginoon. Ephesians chapter 2, formerly we are darkness, but ngayon tayo ay namumuhay na sa liwanag. Sabi dito, out of darkness into His marvelous light. Out of darkness into His marvelous light. Minsan natutokso tayo, ang nakikita ko, no, kahit minsan nangyari din sa akin, sa ibang mga nag-frustrate sa ministry, nasasabi ko ito kasi naranasan ko. Pag tayo disappoint sa church, leadership, stumble, ang tendency ng mga Christian bumalik mo sa dating bisyo. Titikim nga ulit ako, sumaya ako, na-frustrate ako sa church. Kaya hindi na eh, no? Should not be doing that because we are light. We are light. Saan inilagay yung liwanag na ito? Sa ulo ba? No, sabi ni God, God said, let light out of darkness. Sabi ito, let this light. Anong ginawa ni God? Made His light shine. Nandito na, oh. Shine in our heart. Nag-shine ang liwanag ng Panginoon sa ating puso upang bigyan tayo ng liwanag of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Pag ang puso nagliliwanag, maliwanag ang mukha, maliwanag ang pag-iisip, eh wala ka naman Kristiyanong busangot. Yung busangot yung mukha na hindi makikita. Alalabas na ng church yung mukha. But kung mayroong liwanag sa puso natin, kung ano ang laman ng puso na i-express sa mukha, mapasok sa isipan. So mga Kristiyano, mga shining glory. No? Makita natin galing sa liwanag. Naalala niyo ba si Moses nung nakausap na si God? Yung sa Ten Commandments na bumabasa sa mundo? Hindi siya makilala ng mga tao dahil sobrang nagniningning o nagliliwanag ang kanyang mukha. Okay? So, bakit natin kailangan sundin si Lord? Ano yung kanyang mga incomparable qualities? Let me sum up my message for this morning, the message of the Bible. Dapat natin sundin ating Panginoon because He is unique. Lord, walang ibang Diyos na katulad mo. Okay? Who is like our God? Sabi ng awitin ng integrity sa sana. Okay? Pangalawa, ang Diyos natin is the Lord of nature. Hindi natin talaga mapipigilan yung mga disaster na yan na lumalabas. Kahit ang tao sinisira. No? Sinisira natin, walang mga puno. At sakit daw sa mga baka na malalaki, at sumisira sa atin, wala ng mga puno. No? Meron ng mga swimming pool sa gitna ng mga bundok ng mga pinagagawa ng tao. Pero lahat tayo yung susulit kay Lord. Yung mga pagyo na yan, earthquake na yan, pasalamat, di ba tumatapat sa atin, nagagalit yung taal. No, si Lord, na nagduro ng nature na yan. Pangatlo, He is a saving judge. Kaya bago tayo mag-judge, di ba, isipin mo natin paano tayo pintas ng Diyos kung hindi ginudge. Okay? So ito yung pinaka-summary natin makikita. He is the unique Lord. Pangalawa is the Lord of nature. Pangatlo is the saving judge. Yun itong pinangako ng Panginoon dahil na tayo nabubuhay sa kadiliman. May kakasal ako sa October 11, October 18. Pag ako nagkakasal, ang symbol na ginagamit ko lagi to start the service is the big candle light in the middle. Anong sinisimbolize ng big candle? May dalawang candle. Yung malaking candle na ito symbolizes God. At in-encourage natin ng mga papakasal na si Jesus ay gawing sentro ng kanilang pamumuhay. Ito sabi ni Jesus sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Ngayon ang implication niyan, I am the light of the world, and whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yan ang sikreto ng matitibay na pamilya. Merong liwanag ang kanilang buhay, liwanag ang pagkasama, kasi si Jesus ang pinakasentro ng kanilang buhay. Ang pangako ng Panginoon, we will never, ever walk in darkness. Okay? So yan ang ating message for this wonderful morning. We hope sa ating series ng Exodus. At tugtungan ko yung Exodus series sa CCCN. But I'm blessed with this message. Ayoko nang bumalik sa dating buhay na madilim. Dahil hindi tayo lumikha ng Panginoon upang manatili sa dilim. Di ba? Diba? Mga kapatid na minamahal, isang piligod ng kapatid, huwag gawin sa dilim. Diba? Tayo ay mabuhay na liwanag at makita ng mga tao
ang liwanag. We are the light of this world upang ma-attract natin ang mga tao papunta kay Jesus. At yun tinatawag natin na mag-commit tayo sa righteousness ni God, yung kanyang qualities, and to justice. Okay? Palakpan natin ang ating Panginoon. At tayo manalangin. Our God, ipapasalamat po kami sa reminder sa amin sa umagang ito. Ang buhay, Lord, hindi hayay. Hindi mo pinangako na katulad ng isang bed of roses na walang mga hardship or difficulties. Dahil kahit ang mga roses ay meron tinig sa ilalim. Hindi mo pinangako, Panginoon, na tatanggalin mo lahat ng aming problema. But what you promised in 1 Corinthians 10:13 is sasamahan mo kami sa mga problema ng buhay. Yes, Lord, merong darkness na pwedeng dumating sa amin o dumaan sa amin. Pero you remind us today that even the nature cannot overwhelm us o i-destroy kami. Dahil ikaw ang unique na God. Walang ibang katulad ng Panginoon sa aming buhay. We also have different experiences of you. The kind of God that we have that's so powerful, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Lord, aside from being unique, you are the Lord of nature. At kung paano ang confession David ang anong sinasabi that even though he walked in the valley of the shadow of death, even darkness, Lord God, you promised that he will be safe because your presence is there. Pangatlo, Panginoon, na-realize namin for today that you are a saving judge. Yes, Lord, nag-judge ka sa mali at tama. Pero ang bottom line ito, Panginoon, you save your people. And the fitting response that we should do for your glory ay walang iba, Panginoon, kundi maging masunurin sa inyo. To be responsible, to commit in righteousness and justice. At dahil liwanag ito, Panginoon, in-spare kami sa kadiliman, out of darkness, into your marvelous light. Kaya ang liwanag namin ay makita that we, Lord, will speak the gospel, proclaim the gospel of righteousness, upang makita ng tao ang ganda ng buhay na mayroong liwanag na sa iyo lamang nagmumula. Lord, we commit to our heart, to memory, your wonderful promise that you are the light of the world, and whoever follows you will never, ever walk in darkness. Thank you, Lord God. Even yung patotoo ni John, wala siyang higit na kagalakan na masasabi, kundi makita ang kanyang mga anak that you're walking in the light, walking in the truth of your word. This is our prayer with thanksgiving for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ito sa mensahe na nandito natin. Ating pong kantahin ang Trust and Obey sa Tagalog, Tiwala at Sumunod.
sa pag-aalaya natin ng kaloob. Nais kong basahin sa inyo ang isang talatang mula sa 2 Korinto, 9:8 na nagsasabing, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong panangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tinatawag ko ang ating mga gawing disciples. Amen. Patay ang tanging kaloob. Salamat sa iyo, aming Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling iyas, hinintong loob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ang Diyos nagbigay sa amin ng buhay at nagpapanatili sa amin. Ikaw, Diyos, ang nakila sa lahat. Hindi mo kami pinababayaan kahit sa presensya ng aming mga kaaway. Hindi ka nagkulang, O Diyos, sa amin. Lahat ng aming kailangan ay napupunan mo. At lahat ng aming ang araw-araw ay nagiging sapat. Tinataas namin, O Diyos, ang mga handog na ito. Naway kayo ang may taas, kayo ang may nakila sa pagkagamitan ng mga ito. Gamitin mo ito, Diyos, sa paglaki at yakong ng inyong kaharian ng Diyos. Naway kami na inyong mga lingkod, may sa puso na hindi lang itong mga hindot na ito ang aming ialay, pagpus pati ang aming mga buhay at aming mga sarili sa pangalaman. Ang lahat ng ito ay nabalik namin sa iyo at naway kayo'y matangila at magpala sa amin. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo. Pagdating natin ang ating teolohiya ng Diyos sa ang Diyos sa may papurihan, anak Espiritong Banal.
makasama namin kayo muli sa darating na linggo at sa mga linggo na darating sa ating pagsasabahan. Magbati din po sa mga magdaraos ng karawan ngayon sa Agosto 25 hanggang sa 31. So ngayon pong araw, Agosto 25, si Beverly de Guzman. Ngayong araw din po, ang kapit-kapit po nating elder na si Elder Federico Bardi. Ngayon din pong araw, Agosto 25, si Deacon Mula. Wala pong magdaraos ng anibersaryo ng kasal ngayong linggo nito. Tayo dadako na po sa ating mga pagdalastas. Meron po tayo after the worship service na teachers meeting sa ngayong August 25 and nanilahan po yung mga teachers pero di ko naman siya sa likod po after po ng service. Meron, nanilahan din po namin ang lahat ng kapatiran na makisama at saka makisali din po sa mga prayer meeting every Wednesday po 9 a.m. Coordinate na lang po kayo kay Tito Maria. And for prayer request, just message po ang ating mga prayer warriors si Tito Maria. And magkakaroon po tayo ng medical mission on September 13. Paki-coordinate na lang din po sa ating mga deacons kung interesado po kayo mag-involve at volunteer. Meron din po tayo sa September 15 na in-house diaconal training. Ito po ay ini-spearhead po na meetings ng classes and i-coordinate na lang po kayo kay Tito Josie para po sa detalye. At sa ngayon pa lang, maaga pa lang po ay hihinga na po tayo ng mga details ng ating t-shirt sizes or hindi pa tayo hihinga ng bayad pero as much as possible, makuha na po yung datos ng ating mga sizes. No? So, at i-coordinate po kay Tito Josie kung ano po ang inyong t-shirt size sa ating reformation. Ang reformation po natin ay gaganapin po sa October 24. Wala po tayong church pananambahan 27 sa Britain. Diyan lang po sa Neapolitan sa likod na subdivision. So 9 a.m. po. So last Sunday po ng October yung ating reformation na may pagdasalin po yung magiging overall po na worship service natin ng buong classes kasama po ang mga kapatiran sa ating paligid na within the classes community. Kaya naway makakuya natin si Lord. Wala na pong patalastas, sinigil ko po si Pastor Rodel to lead us in prayer sa ating closing prayer. Tayo manalangin. Papasalamat kami aming Diyos sa mga ginagawa mong mga activities to let people go closer unto you, Lord Jesus. Aming ginadalangin ang tagumpay ng mga activities na ito na ikaw ang may tataas. Papasalamat kami, Panginoon, kung paano kang kumikilos in order sa classes, even sa church, ng GCCN at mga karating churches. Amin din pinagsasalamatan ng iyong pagkilos sa buhay ng mga birthday celebrant, Lord, kay Bibilan de Guzman, Elder Federico, Joaquin, and Deacon Linda Aro. Maraming salamat sa panibagong taon ng buhay. Lord, nagdadalangin namin na mas lalong magiging makulay, magbunga sa iyong dakilang pangalan because every year that is added ay talaga namang nagubunsod sa amin upang pasalamatan ka, especially the celebrants. Napakahalaga ng mga araw na ito, as you said in your word, Lord, by your Moses, to teach us to number our days. Sa mga taong mayroong sakit at karamdaman, Lord, ang iyong kagalingan, at sa mga nangangailangan, Lord, your provision, your generosity, ay amin po na-experience. So, umaga ito, pinasasalamatan namin ang lahat ng bagay na ginawa mo, mga bagay na gagawin mo pa. Yan natin, Lord God, your faithfulness sa aming mga buhay at churches, including yung mga training na lalong maglalapit sa mga tao sa inyo. Lord, truly, you are incomparable as you are unique. You are the Lord of nature and you are the saving judge.
Allow us, Lord God, to give you back all the glory, praises, and honor in Jesus. Congregation of CCCN, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and gives you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.